on the flood control, si Congressman Pulong Duterte. Nung medyo pumalag po siya doon sa naging pahayag ni Ombudsman Boying Remulla na epicenter yung Davao ng flood control corruption. Ang sabi niya po, kung iimbestigahan, dapat lahat, even before his term, matignan lahat dahil may mga dokumento siyang hawak na magpapatunay na completed yung mga flood control project na nasa ilalim ng pamumuno niya. Sabi niya po, kung ang ombudsman dapat naghahanap ng katotohanan and not convenient villains. Tapos, in speaking of baha, parang ilang linggo na rin yata baha sa iba't ibang bahagi ng Luzon na hindi pa rin humuhupa. Mukhang mas malubha pa yata ang mga yan kaysa sa flood control epicenter na bansag nyo sa Davao. Okay, unang-una kung ano man po ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, iyan po ay kanyang mensahe at wala pong hindi manghihimasok ang ehekutibo dahil ang ombudsman ay alam naman natin pong independent body. At patungkol sa kanyang dokumento, nais po nating tanungin, maganda po yan at makakatulong. Kaya lang nung siya po yata ay pinatawag sa ICI ay hindi po siya nagsumite ng anumang statement at anumang mga dokumento at ito ay kanyang binaliwala. So itong mga dokumento sinasabi niya ay malaking tulong para malaman natin kung ang mga flood control projects na naisagawa sa Davao City ay hindi sa dokumento lang, kung hindi talaga nag-i-exist. Iba po kasi yung dokumento lang at iba naman po yung talagang totoong nakikita, nararamdaman at nakakatulong sa problema ng baha. So, lahat naman po ng lugar sa Pilipinas na binabaha ay tinutugunan ng ating pamahalaan at yan po ang utos ng Pangulo Marcos Jr. Kaya nga po, nung sumobra ang baha sa Davao City, hindi naman po nagpatumpik-tumpik ang Pangulo at si Secretary Vince Dizon na tulungan na ang Davao City dahil malubha na rin po ang pagbaha sa Davao. Okay, sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Yusek, follow up dun sa mga Duterte. So you are asking Representative Duterte to present the documents that he possesses. Noon pa, dapat noon pa. Siya naman po ang nag-voluntaryo. May mga dokumento siya para patunayan na kompleto ang flood control projects na kanyang ginawa. So dapat noon pa po, matagal na po siyang hinahanap at that time ng ICI. At wala naman siya sinumite. Mas maganda po kung nasumite niya to, mas nakatulong. Kasi makikita siguro na 10 taon na walang dredging sa Davao City. Okay, Yusek, clarification naman dun sa Facebook. So you mentioned a while ago that Facebook is cooperating naman in addressing violence. Latest info natin. It's cooperating on the concerns about violence and false information. So that means Facebook is staying in the Philippines for now. No ban on Facebook for now. Wala pa naman po kasing binaban. Katulad po sinabi natin, ito'y lahat naman po ay inaaral. So, marami pong nag-react patungkol po sa Facebook. Kasi alam naman na, real talk. Lahat naman tayo gumagamit ng Facebook. Lahat naman tayo gumagamit ng Messenger. So, ang huling impormasyong ibinigay po sa atin ay may mga pagkakataon na kapag kinakailangang i-take down ang isang post na nagpapakita ng karahasan, fake news, ay tumutugon naman ang Facebook. So, magandang senyales po yan. Kasi, para sa lahat na rin po ng mga social media platforms, maging tulong po kayo sa pamahalaan para maiwasan po natin yung mga bagay-bagay na hindi na po sana kumakalat pa dahil sa mga maling impormasyon o sobrang mararahas. Ito ma'am. Yan lang tungkol dun sa COA adjustment sa use of confidential and intelligence funds. I was wondering, yung bang adjustments na ito ng COA tungkol dun sa mga provisions on the use of confidential and intelligence funds, how will this affect ongoing intelligence and confidential information by the government? And have we considered talking to law enforcement and intelligence agencies tungkol sa mga magiging adjustment na to sa paggamit ng confidential intelligence funds? I-adjust muna po nila. Kasi hindi po natin alam kung anong provision doon ang kanilang iaamendahan
At sa ngayon po, sabi nga natin, kung ano yung umiiral na rules, ay dapat po na yan ang sundin. Pero sabi nga natin, kung ikaw naman din ay honest sa iyong liquidation report, hindi naman po talaga masyadong problema kung dapat iniisa-isa ang provision para hindi ka makagawa ng anomalya. So nasa tao po minsan eh. Kapag ka talaga ikaw yung nag-iisip na gumawa ng anomalya, iikutan mo ang batas at rules. So yun ang dapat na maiwasan. Kung totoo kang honest na leader at ikaw ay sumasalamin sa bagong Pilipino, hindi mahirap sundin ang bawat rules kahit na ito ay simple lang. Just one small follow-up and then I'll go. How do you think this will affect the confidentiality of confidential informants and intelligence informants kung gagalawin natin itong mga provisions na to by COA instead of asking the intelligence agencies themselves? Unang-una, doon sa Joint Memorandum Circular 2015-01, hindi naman po agad nire-reveal kung sino yung mga informant or informer. Kaya nga po, merong provision doon na yung mga supporting documents ay ilalagay sa sealed envelope at ilalagay sa vault ng ahensya. So kapag lang nagkaroon ng question ang ICFAO or ang COA, doon nila pwedeng ilabas. At definitely, ang COA naman ay may mandato naman sila na hindi i-reveal ang mga pagkakakinanlan ng mga taong maaari nilang maimbestigahan. Dahil yun po yung nature ng kung paano nila ito i-audit. So, wala po tayo sa ngayon nakikita talaga na problema. Ang nakikita po natin problema ay yung mga taong pinapaikutan nga po ang rules. So, kaya kinakailangan na isa-isahin o dapat, hindi dapat alias, dapat nakalagay yung alias, dapat simpleng rules napapahirapan dahil sa pinapaikutan na iba. Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, ang karaniwan pong sinasabi ng CICC at DICT, ang nagiging problema nila sa pagpapanagot sa social media platforms ay ang problema sa jurisdiction. Yung mga batas natin hindi may apply sa kanila because they're in another country, in another jurisdiction. But do you think the Philippine government can do something about this? Ano ho kaya yung work around dito such that we will be able to compel them to take down, for example, disinformation or an undesirable post or whatever? Actually, ngayon po sa aking pagkakaalam, ang biyahe ni Secretary Henry Aguda papuntang Singapore para malaman na rin ang magiging sitwasyon, kung paano mas mabilis na tumugon ang Facebook kung may ganitong mga klaseng kailangan ipa-take down. So, pupunta po sila doon at tingnan po natin kung ano ang magiging mensahe ng Facebook. Dahil ang huli nga pong ibinigay sa aking mensahe ay so far ay mabilis naman din tumugon ang Facebook sa mga hiling kung maaring i-take down ang totoo naman na fake news or mga mararahas na post. Pero ang malinaw po sa atin, Yusek, is that something needs to be done. This cannot continue as is. Yes, opo naman. Kailangan po natin na magkaroon ng mas malinis, mas maayos na mga rules para po i-apply na rin, hindi lamang sa Facebook, kundi sa lahat ng mga social media platforms. Follow-up question mula kay Ira Panginiban, DZRJ. Good afternoon, ma'am. One question lang, because I've noticed, most of these social media platforms, walang opisina sa Pilipinas. They operate from somewhere regional, mostly either Bangkok or Singapore. Is the government contemplating on demanding that they put their own office domestically so that it's easier to coordinate with them in cases of these kinds of tragedies and problems? Sa ating pagkakaalam, isa po yan sa dahilan kung bakit makikipag-usap po ang Secretary ng DICT na si Secretary Henry Aguda para mas ayos ang ganitong mga klase na maaaring nakakahadlang sa mas mabilis na aksyon. At well anyway, even if halimbawa lang na wala namang office dito, pero kung mabilis din naman umaksyon, high-tech na po kahit wala dito sa Pilipinas ang opisina. Kung mabilis lang po talaga na tumugon, wala naman po magiging problema. Okay, sunod na tanong mula kay Samuel Madanilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. May nasubmit na po kaya na recommendation yung Interagency Technical Working Group task under EO 107
to review yung military and uniform personnel pension system. Mhm. Sa ngayon po ay inalam po natin mismo sa DBM itong mga panukala patungkol dito. At ibibigay ko po sa inyo ang mensahe mismo. Sa ngayon po ay ongoing pa ang pag-aaral sa ilalim ng Executive Order Number 107 Series of 2025, ang naatasang mag-aaral at magsasagawa ng komprehensibong pagsusuri o reforma sa Military and Uniformed Personnel Pension System ay ang binuong interagency na binubuo ng mga kinatawan ng DBM, DOF, BTR, and GSIS. Tungkulin ng nasabing interagency na magsagawa ng malalim na pag-aaral upang matiyak na magiging balanse, makatarungan at fiscally sustainable ang sistema ng pensyon. Magrekomenda ang mga kaukulang hakbang o panukalang batas para sa reforma at inaatasan din ang lahat ng ahensya ng MUP na magbigay ng buong suportang teknikal at administratibo sa nasabing technical group para sa pag-aaral na ito. Pero since ito naman po din ang nais ng Pangulo, so kailangan po ito na mas mabilis ang pag-aksyon. Pero kailangan din po ng masinsinang pag-aaral. Follow-up lang po. Bakit po kaya lumagpas po yung review process doon sa doon sa nakalagay sa EO 106 doon sa nasabing EO na 180 days? Tsaka may target date na po kaya kung kailan expected masubmit ng DBM yung recommendation nila kay President Marcos? Aalamin po natin mismo sa DBM kung ano na po ang naisumiti sa kanila ng mga dokumento at malamang sa ating pagsusuri ay ito ay isa sa mga naging dahilan kung bakit medyo natagalan. So kinakailangan po ng kumpletong pag-aaral at dokumento at hindi po na ibigay sa atin DBM kung ano na po ang mga dokumento na ibigay sa kanila para mabuo ang konklusyon o ang kanilang rekomendasyon patungkol po dito. I-clarify ko na. Sa ngayon po, wala pa pong parang new position si President Marcos regarding dun sa MUP reform po. Wala pa po kasi na ibibigay sa kanyang rekomendasyon. So, alam naman natin na ito din po ay nais ng Pangulo. Thank you po. Natatanong mo